Onyx Philippines. At buti nga nabanggit mo din no? Dahil pa naglaban-laban naman na, especially dikit-dikit ang side ng TLPH on this first pick, Luo Yi diversion. May malaking tsansa na makakita tayo yung 5-man na penalty zone na inaabangan din natin. Nagbabalik ang Lolita para dito sa game number 5 at nilabas na rin ang Terisla ni Kirk. This is going to decide kung sino na naman ang makakalamang in this Grand Final Series. Welcome to the Grand Finals game number 5. Huwag na natin patagalin pa, casters, pasok! Sa larong ito, hindi lang galing ang susubukin. Puso, tiwala, tibay ng loob, pati na rin ang mga heroes na gagamitin. Huminga naman lalim dahil sisimulan na natin ang game number 5. Grabe, gusto ko lang saluduhan ng ating mga coaches sa napakatinding basagan ng utak dito sa laban na ito. Who would have imagined na lalabas yung matagal lang inihiling ni Midnight na Lolita? 3-1. Rehearsal pa lang, sabi ko na may maglololita eh. Pero ito, pinagbabaral si JP. Napanig naman yung duration na walang bulwark dito, no? Or yung shields mula dito sa isang Lolita. Pero ang madaya kasi dyan, yung naibabalik yung stun tsaka yung traction Yeah. pulse. Let's talk about kung bakit nga ba ina-expect din ni Midnight itong isang Lolita nga. Dahil nga, nagkaroon ng rise onto Akimi pick eh, di ba? Yeah. Ang daming projectile na binabato ng mga flex heroes ngayon, lalo yung Kimi, no? Even yung mga marksman, ang daming projectile, yung mga tulad nila Granger, Yeah. yung mga Moskov, dito sa may bottom lane, pressure. Okay, pinipigilan na makalapit. Pero masakit din talaga mga bala no, mula dito kay Oheb. Pero bukod siguro doon sa sa pag-shield, yung Numinum Blast kasi pwedeng pambasag doon sa gagawin ni JP na portal play, di ba? Yeah. Ano siya, pang-counter ng set from the enemies. Pero ang kinaganda sa last pick ng Onyx, no, it solves yung engage ng TLPH kasi you have this amazing frontliner in the form of the Trizla na nag-e-enjoy usually kapag may kalabang glue. Kasi kapag sa second skill, yung glue, pag tinamaan ng isang hammer lang mula kay Kirk, si Sanford dito, is ang laki ng balik buhay. Oo, yung revenge strike and even yung execution, di ba? Sobrang crucial here for Kirk. And Okay. you mentioned that. Kung kaya hindi rin sila basta-basta mabuli dito sa top lane. Pero balik tayo. Mid lane, Super Prince being targeted here. Oy, naku, napaflicker din! Super Prince, ang baba na buhay pero pasok with the Phantom Execution of Retribution ay ginamit na rin ni King Kong. Mapapatay si Sandy, siya magiging unang dugo. Habang JP naman ngayon, aatras na rin, ibibigay yung pagong sabay balik muna si King Kong dun sa kanyang purple buff. May mintis. Ang ganda ng attempt eh. Okay. Napakalupit ng attempt mula kay Sanji pero may hindi tumamang skill mula kay Sanji and si King Kong. Binitawan muna yung purple. Mas importante na i-punish niya yung flicker play na ginawa ni Sanji ron. Pero for TLPH, masaya naman sila kasi nakuha nila yung neutral objective ng game. So kahit papano, even though that's the first blood, a first turtle naman para sa TLPH, pinag-usapan nga natin crucial yung combinations talaga ng Louis to totally maximize the vacuum. Yeah. Pero ngayon for Onyx, they also have the capability na manurpresa yet again with the chip here para kay Brusco. Medyo nakaka-bad trip din honestly yung glue ni Sanford dito. If you're the Lancelot, kahit sabihin natin nga pwede mong dasyan yung glulets. Alam mo yung magdamag, nasa harap mo yung glue, parang pwede mong dasyan. Pero pag iniwan mo, kaya kang istakan din kasi niyan eh. Okay, portal. Okay, di yata may iwan dito si Cartesi kasi ando na rin yung Abrasion SWAT! Tulong kagad dito si Bruso. Ngayon, ito na reinforce, tumama yung Numinum Blast. Sanji dito ay makakakuha ng kill. Habang si Kirk ay naman ngayon ay mababawian. Grabe yung paghabol doon at Team Liquid. 4-man Numinon Blast! Ang tagal nating hindi nasabi yun. And napakagandang appraisers ras mula kay Cartesi. Full stack, full damage, isang ampas lang nawala yung chip. And that's what you want kapag ka-Fred rin ka. Pero sa may bandang baba, pwede maging 2v2. Brusco just chasing down someone na pwede magtago. Pero sa ngayon, full-on fight yung meron kang Lolita with JP. Oh, mid lane. Okay, sa gitna naman si Super Prince na po. Tinamaan ng energy eruption at si Sanjay free hit lang with that dispersion and rotation. Grabe. Di ba tatapos to? Grabe naman si Cartesi. Doon palaban eh. No? Fredrin man. Alam mo, sobrang importante kasi, again, no, for both teams na i-clear yung mid. Dalawa sila actually magki-clear niyan para basically supercharge. Walang dandruff dyan sa mid lane. Wala. Diba? Supercharged with clear talaga.
Tsaka kung kanina akala nyo, makiklear nyo na siya, ay hindi. Nakabanat pa ng Appraiser strat. And all in all, ito yung mature version talaga na Carl TZ na Oo. nakikita natin. Hindi na ganit sa farm. Oo. Alay sarili para sa objektiba. Pero si King Kong with upgrade. Oy, okay, Wow. Phantom Execution at saka yung penalty zone ay nagamit. Yeah. Pero huli ang mga microorganisms doon habang si Carl TZ naman ay kinuha na yung Bilis ito, ah. diversion play. Diversion play. Dadaan ba si King Kong? Up, okay. Wait lang. Okay, medyo nakakilig muli yung mga Oo. ganong execution ng diversion ni Sanji. Supercharge muna. Supercharge. Linisin ng Dandra. Oh, wait lang. Linisin. Oh, pero ngayon, ang kailangan din na malinis actually yung play dito as far sa Onyx Philippines. But by the way, guys, it's going to be, yung last time na nakita natin ng isang Lolita played in the Grand Final sa MPL Philippines was in Season 11 by then Echo Roamer na si Yawi laban sa Blacklist International. Grabe ka na, Lolita. Parang sa liquid na lang ata. Sa liquid na lang ata yung napipik dito. And bukod pa doon, nakikita natin kung bakit nga ba sobrang gana niya. Pero ngayon, gana, kunat ni Carl. Okay, kahit makunat, kaya lang ang dami kasing ibinabato sa kanya. Gamit na rin penalty zone, Carl? pero buhay pa rin. Si Fredrin man ngayon, tinawag na ang Oh! tropa. Dash in mula kay Kera. Patay kagad dito si Scar TZ, magkikinig siya. Ata ito si Sanji, napakunat, pero mamamatay din. Habang doon sa may bandang gitna, may habulang nagaganap! Oh, ladies and gentlemen, nakabawi din. 2-4-2 ang naging palitan. Pero may hampasan pa rin. Nagkakangawitan. Sa XP. Itong parehas na XP laner. Pero tinawag na si Oheb at pinag-normal hits. Ang sakit pa rin ng mga hampas ni Hammerman. Pero mamamatay pa rin sa kamay ng Team Liquid. Nakilang dodge pa rin si Kirk doon. Pero Onyx ramping up the pressure. Alam nila kapag kasama nila yung Trizla, kayang-kaya nila i-match yung frontline dito ng TLPH kasi yung dashes na nalilimit and you also supply the frontline defense for the Hara to be able to take over in the team fight. Kaya naman na-dive si Carl TZ doon sa ilalim ng Torre. And even yung Lolita, hindi ganun kaganda yung oras niya kalaban yung Trizla. Okay, diversion play. Iyahatid si Carl TZ. King Kong, namadali doon yung purple buff, but still, babalik tayo sa mid lane na kung saan namumuo yung pressure at yung tension. Pwede magkaroon ng chase down, but still, yung turtle, kailangan din namang simulan ni Carl TZ. Okay, pupuntahan na dito yung Pagong, pero mapabayaan na ata nila yung bottom lane. Ibibigay na ito para lang ma-secure na ng mabilisan itong Pagong. Actually, pwede nga pang umagaw ng mga green camps, pero re-respeto na rin ng Team Liquid. Trades na lang ang hinaharap dito ng Onyx Philippines. They don't want to give TLPH the momentum that they can amass. Kasi ang kinaganda nitong lineup ito is ang lakas nilang kumuha ng mga towers, ang lakas nilang mag-engage, and ang lakas na nilang protektahan yung objective takes ng Granger. So ang ginagawa ng Onyx Philippines is pinapalaki nila yung mapa nila. Alam nila at some point, magpo-focus dito yung TLPH na i-brute force yung mga objective, i-brute force yung mga lanes. So the way to go is by splitting the map. And somehow, gumagana naman yan. Hindi naman sobrang lagging behind dito ang Onyx Philippines. But still, ang isa sa kinakaharap nilang problema is JP and Sanford. Papasok si Kirk. Bumalik yung traction pulse, Brusco, pero Brusco! ito na si Brusco. Sa may madaling ko tinawag na si Kikong. Ngayon, ipinata ang Team Liquid Philippines. Pinagbabalik siya din yung Super Play. Pero tumama! Numino Plus! Oh, hindi to free hit lang. Oh, ipinodouble. Pero may diversion play. Papunta na sila dun sa may pixel. Si Kikong, hindi yata nila alam na nandun sa may damuhan. Sinaluho. Pero may dispersion rotation. Wow. Nandun si Kikong at makakatakas. Recalls from Onyx Philippines. At makukuha na yung Torre sa middle. Yep, nandoon yung pag-brute force na naman ng TLPH. Trinay ng Onyx sagutin yung ginagawa dito ng Liquid. Pero even if tawagin nila si King Kong, wala na kasi yung penalty zone. Yeah. Hindi rin nagamit yung mga dash kasi nakaharang yung Fredrin. Baka ma-energy eruption pa yung Lancelot and JP. Finding that initiation. Kasalanan niya yung dalawang naabot niya rito sa Onyx Philippines. And that's the kind of Numinum Blast na na-miss talaga natin. And looking at our instant replay, Ayun, maganda yung idea nila Brusco. But don't forget, you do not discount this Lolita when it comes to the crowd control. Saktong-sakto kasi kakagamit lang ng Purify. For sure, nagsisigawan yan. Dadag Fury, dadag Fury, dadag Fury. Grabe yung bitaw na yun eh. And eto na naman yung listahan ng kasalanan ni Daddy JP. Lumalaki na naman. Lumalaki na naman ang listahan at kailangang
masolusyonan ng Onyx. Isipin mo yun na may mga kasalanan si JP tapos susolusyonan pa ng Onyx. Oo, and ang nakakainis kasi doon, sila yung pinaggawa ng kasalanan eh. Oo. So syempre kailangan nilang ayusin yan kasi ngayon, Tama. ang daming counters ng TLPH, hindi na nga mabaril ni Super Prince kasi may shield. And ngayon hindi pa sila pwedeng maging aggressive Yeah. kapag may Numenon Blast. Tsaka maganda yung attempt nila doon kay Ohe, pero problema pa rin naman nahuhuli sila. Nandun yung Bagat. portal. Okay, binasag na kagad yung portal. Hindi makakasama si Kera Sanji. Nakuha yung Lord. Ngayon may imitata si Kirk sa kamay ng Team Liquid Philippines. Diversion. At ang stopping ay narito na diversion play. So may madali ko na hindi. Prince! May Super Prince. Pumasok na si Carlito. JP natama yung Son. And Owen for the double. Grabe ang stampin ng Liquid. Wala na silang magawa. Even yung portal sinasalo ng TLPH ng buong buo. Ang daya ng solusyon nila. May energy eruption, may duality, tapos may bulwark. Sino nga ba naman papasok sa portal? Di ba, paano ka pahihinga kung lahat ng pwede mong pagdiskitahan na player, laging merong mangiipit sa'yo? Now, the Lord is onto the hands of TLPH. King Kong is doing his best kahit pa paano maka-speed push, pero babalik tayo Ito na yung brute dito force. sa kailangan ng depensa. Carl! Si Carl TC, nakatakas siya si Super Prince pero ipit ata siya din si Sanjay. May ipit Oh, din. Kirk! Flicker na gamit. Lahat ng mga miyembro dito ng Team Liquid na may flicker na. Luminong blast. Hindi ata naikasa. Oh, Pasok shot! ngayon dito ang Onyx Philippines at mamamatay si Brusco. Yung Lord ay nagbabasag lang ng tono sa gitna pero si Kirk ang baba na rin buhay. Pati na kagad si Sanjay. Pasok din no. dito si King Kong. At itong si JP ay matutunaw din mula sa Tornos. Maganda yung punish na naharap dito ng Onyx Philippines. Kumasa na yung Numenon Blast. Kirk as well with the penalty zone. And then si Brusco nag-flicker in. Dinala niya na yung mga kakampi niya na wala nang sagot from TLPH. Naiwan din si Carl TZ sa likuran. So hindi nila ma-resolve yung mga dashes dito di King Kong. Malaking factor din talaga na hindi nag-hit yung Numinum Blast dito ni JP. Sobrang crucial nung part na yun, Burrito. Yun nga naka-cancel No? Akala ko may ilalapag na sobrang sakto sana at mababaliktad yung sitwasyon. Yeah. Kung nangyari yun, magandang sabihin natin heads up play para dito sa Onyx Philippines. At ang laki na ng win Oo. rate dito. Kasi consider natin yung numbers dito, midnight. Oo, kahit hindi ganun kaganda, yung naging team fight for TLPH, basag yung mid eh. Yeah. Kumbaga nakuha nila yung gusto nilang gawin. And ngayon, yung bottom lane, lamang pasak nila kasi look at where the Lord is. Nasa Oo top nga. lane, slow push is on the bottom side. Although, ang advantage naman dito for Onyx Philippines is nasa taas yung Lord. Pwede nilang padala yung chip sa may baba kasi yung portal nasa left side ng TLPH. Yeah, but PLPH can also do the same thing. Remember, may Sanji, first pick Louie, Ayan na ganun naman. ka-confident sila dito. Oo, sakto yung sentry. Sentry, okay. Nagkaamuyan sila. Okay, Hindi ko, okay. Nakakatob. hindi ko na kinakaya yung MLBB dito. Pare-pares na sila iniisip. Napakapit nga rin ako. Akala ko mabibitaw yung Diba? diversion play. Parang silang nananalamin eh. Ganun Oo. din yung galaw. Nagkakabasahan sila eh. Ang nakakatakot doon, kung shumot doon, tas sakto yung sentry, kita ng Onyx yung buong members ng TLPH. Yari sila Revealed dun. Diba? And you wouldn't want to reveal sana na maaga yung posisyon. Oo. And katulad Revealing kanina area eh. Midnight, paano mo ba kakalabanin yung sarili mo rin? Oo, mahirap nga naman yon yung titingin ka muna sa salamin. 'Di ba? Pero ito, naka-ready na naman. Pinipindot na naman yung diversion. Ito na naman tayo. Minigame ng Lord. Baba ka muna, slow push. Nahawakan na ni Sanford yung wave sa Yeah. bandang ibaba. Pero do take note, again, ang Onyx Philippines, meron po silang Y-walk sa kaliwa Oo na nga. nasa likod ng TLPH. Ako nakakatakot ito Ngayon, ay nakita ata. Eh, inaapakan. Nagkakita. Hoy! Inabangan! Doon lumabas si Brusco. Ngayon ay nagamit yung Luminous Blast. Grabe, galit na May galit. idea sila, may information sila. Layo muna si Brusco, Yeah. nagamit yung conceal. Pero andito yung diversion. Diversion. Sinundan! Limang miyembro ng Team Liquid Philippines! Lord! 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 Pero yung Lord, pinabers na kagad din ng Onyx. Alam na kagad nila, Sanford. si Sanford pinipigilan lang yung Grabe. plano dito ng Kill. Onyx. Sanford Napakatibay lang, talaga. dapat. Paano mo mababawasan? Kung naka-grab ako sa'yo, si Kiko ang nasa liban dito. Atras muna, JP, to the rescue na rin. Si Zone Carl, dito yung Carl. mga miyembro ng Onyx. Okay. Si Sanji ay nandun with the pokes. Oh my Pero si God. Ohem, diretso lamang ang tingin dito sa Lord at makukuha na nila ito ng libre. No, grabe yung commitment nila dito. Yung Numinum Blast hindi man mag-hit, pero hindi nila sinukuha na kunin si Brusco. Oo, talagang sinundan nila. Pero Oo. maganda yung call eh. Ang ganda ng bait ng Onyx Philippines. Kumbaga, na-maximize nila yung pag-ahabol ng TLPH dito kay Brusco. Pero si Sanford, ito yung maganda sa bagong rework na ang dali i-stack
Nung kanyang grab, nakapatong siya kagad kay King Kong, effectively repelling Onyx away from the Lord. Yeah, and that was, take note, 4 members po na Oo. inilalayo niya. Kaya umabot ibang mga members to get this Lord. Pangalawang Lord, marching on to the mid lane. Katulad kanina, dating gawi King Kong, relieving some pressure here. Nag-clear na lang mabilis yung bottom para nga naman mas mapaliit Oo. yung pressure na Talaga matatanggap nila. Sinasabay muna nila yung Lord. Habang ginagawa ng Onyx to, yung top lane libre, pero yung yung chip ang layo pa. Kailangan ingatan dito yung mga ultimates. Speaking of Guard. ultimate, andito na ang penalty zone! Balikuran na ilalabag na yung portal! Ito na yung pagsugod ng Onyx Philippines! Nakuha na ng kill kagad dito si Kelra ngayon naman. Ay atasan muna sa break shot. Carl? Walang tinamaan si Carlito! Kelra with the double! Binabari-baril na muna dito ni Super Friends. Atras ang magiging call ng Cavalry habang si Sanford na magiging punteriya ng pamilya. At si Brusco ay nakakuha din ng kill. 3-man down! Napakaganda nung sandwich play na ginawa ng Onyx Philippines. Brusco coming from the top side. Even though nawala yung Tori doon, na-maximize na nila yung opportunity na hindi sila kita ng TLPH. Oh, Brusco! Ito kita. Ay, ayun lang, nakapagtawag ng portal bago mamatay! Grabe Napatay na si tulong agad. Orb! Oh no, Pens DC, kaya kailangan na lumayo! Si Orbe namatay din! Nakadalawa si Kelner dito! Lord ay matagal-tagal pa. Sanji and JP nila ka natitira. 7 seconds para kay Sanford. Sobrang daming outplay na nangyayari mula sa sandwich play onto that dive ni Brusco. Alam nila walang capacity ang TLPH na lumaban ngayon, and they found an opportunity. Wag na wag kang tatalikod dito sa Onyx Philippines. And looking at their instant replay. Buong akala mo di na mag-chase. Ayun, oh. But Ayun, with oh. one penalty zone from Kirk, totally changed the trajectory dito para sa Team Liquid. Yep, kaya eh. Kumbaga, pwedeng harapan ni Kirk dito yung Lolita para ma-knock up yung si JP. And then, if manlaban yung TLPH, ang ganda kasi nung pwestong tinik ni Brusco. Kanina pa siya, mga 40 seconds siya naghihintay doon sa taas. Tapos, yung wave, hindi niya pinapansin. Pinabasag niya yung Torre. Hinayaan niya. Sabi niya, hindi, relax lang ako dito. Pag pumasok yung Lord, pwede ako mag-conceal and then yung shortcut na sa likuran. Plus the chase down dito, di ba na naabot pa nila sa Uheb. Finally sealed the deal. Ngayon 1K na sa wakas mahahawakan ng Onyx ang kanilang gold deal. Looking at their Infinix in-game equipment naman midnight, ano ba yung kailangan natin i-highlight dito? Masarap i-highlight dito yung pinakapaldong fleeting time, nakadalawang shortcut. Grabe. Sila Brusco doon, and that reclaimed them their position in this game. Ngayon, dagdag pa natin dyan yung mga additional damage mula rito kay King Kong and Kelra. Buo na yung mga penetration items sila. Malefic Roar para kay King Kong and also the Divine Glaive para kay Kelra. Even si Carl TZ, mararamdaman niya rito yung puot ng damage dealers dito ng Onyx. Yeah, nag-reflect yan kanina. Nagkabukod-bukod sila doon. Di niya naprotektahan yung kanyang baby cakes. Pero ngayon, Lord has respawned. Pangatlong Lord ng laban on the defense ngayon ng TLPH dahil naiangat pati yung map control dito. Yeah. Nakita sila doon. And ngayon, ang Team Liquid Philippines, ibibigay na pala ni Carlito yung purple buff para dito kay Sanji. And ang Onyx ay ganun uli, hindi uli nagpapakita sa mapa. Yeah, no, it's all about delegating muna kung sino yung mga pwede muna na magpakita. Oh, ito lang yung downside no, na meron kang assassin jungle. Pero may chip kasi. So, ang pwedeng gawin dito ng Onyx Philippines is against split, pero hawak ni Sanford yung Y-walk na pupuntahan ni Brusco, pero umabot pa rin! Kung sila, nilabag na dito yung portal. Habang yung Lord ay makukuha ni King Kong. Guard! The penalty zone. 5 miyembro ng TLPH na natamaan. Labag yung Sanford. Sanford dito, sinasalo yung damage. Atras muna sila. Andun yung Guardian's Reflector. Oh, JP? Naman din yung Sonic Habol si pa. Kurt. Flicker yung nagamit din ni JP. Diversion! Diversion play sa may bandang likuran. Nakita Nakita. si Sanford at si Sanji. The Sansan duo. Nag-aabang din. Andun yung dispersion. Ang sakit ng damage. At walang mamamatay sa pamilya ng Onyx Philippines at TL. Oh my goodness, kinabahan ako doon sa penalty zone ni Kirk. Yun eh hinaharap ng Onyx Philippines eh, pero nanlaban yung TLPH. Ang laki ng proteksyon na binigay ni Carl TZ sa may front line with the energy eruption as well. Pero andun yung pag-punish, wala kasi Numenon Blast. Ginamit ni JP para ma-secure Lord, pero umabot yung Thorn Rose ni King Kong with the retribution. Ang maganda rito for Onyx Philippines is sobrang disiplinado nila. Sabay-sabay sila ng disengage. At totoo yun, tinamaan lahat ng kailangan tamaan eh. Without penalty zone where Kirk
Pero ngayon, by getting the Lord, makakaabante na naman ng gusto ang Onyx Philippines. Kelra marching on the bottom side, mid lane naman ang puwersa ng Super Fam. Okay, kumakapit lamang dito ang Team Liquid Philippines. Inaantay ang pagsugod ng Super Family. Yung Lord ay nasa may bandang itaas at doon na sila nakatingin. Okay, nakatingin ng lahat sa kung ano nga ba magiging next move dito nila Kirk. Especially here, na sobrang vulnerable ng Team Liquid. Yeah, pwede mag-all-in dito yung Onyx Philippines, pero nakakatakot din kasi yung threat na kapag pumalya sila may diversion play na pwedeng humabol sa kanila. Yeah. So, classic approach mula sa Onyx, lilinisin mo na lang yung towers and then probably wait for the next Lord. Yeah, hanggat maaari, you don't want to risk na magkaroon ng punish agad sa'yo. Ang bilis ng punishment nila sa isa't isa. Di ba? Ibang May klase. chase, and you have the portal here para kay Brusco din. Ang hirap pala maging immortal, pre, no? Oo, pre. Ang hirap, road to immortality, pre. Pag road to immortality ka, pre, di ka pwede huminga. Hindi talaga eh. Oo, kaya yung audience, buti nga yung mga audience nakakahingi. Okay, inhale, exhale, makakadepensa. Yung firepower naman enough dito midnight, di ba, for TLPH? Yeah, kaya naman nila. There's a lot of crowd control from the side of TLPH. Pero ang ginagawa kasi dito ng Onyx Philippines, nagtatapo na sila ng katawan. Yung katawan ni Brusco, yung katawan ni Kirk, napaka-macho. Kayang-kaya nila saluhin yung mga damage output na nanggagaling dito mula kay Oheb. And tinatahina ni King Kong yung pahina dito ng Onyx Philippines. Basta maabot niya lang si Oheb. Yeah, and it all made sense na nga lang din kasi doon nagsimula actually yung pag-rise ulit dito ng Onyx Philippines. And now, looking at the position, sobrang crucial na naman na walang mabukod, walang nag-iisa kasi nga yung mga pick-off ay sobrang high ngayon. Inaapakan yung Y-Walk. Nag-aabang sila sa Y-Walk na Grabe, normal, ha? no? Hinihintay nila na nagbubukas yun Nakikita mo, nagbubukas yun Pero ayaw i-check. Ayaw i-check ni Brusco. Nagpapanggap siya na hindi niya alam. Patay mali siya lang kumbaga. And as a chip specialist, alam ni JP na ito yung possible window na CCD pa talaga. Lalo't yun yung nabutas ulit sa kanila. In Phoenix in-game, equipment check muna tayo midnight. Naka-Oracle naman and Immortality by the way dito si JP. Oo, nagbenta na ng boot si Kelra. Meron ng additional sustain dito with the concentrated energy. Pero pinakamagandang i-highlight dito is yung immortality ni Kirk. And also yung papuntang siguro Blade Armor, Dominance Ice. Para sa Terizla, para at least mabawasan dito yung sustain na nanggagaling mula kay Carl TZ and Sanford. Pero ito setup ng Onyx Philippines, medyo masama na nasa baba yung Lord para sa kanila kasi pangit yung pwesto ng Y-Walk. Pero ang kinagandaan dito is chip pa din ito Kumbaga pwede nila kontrolin yung kaliwang side na hindi sila masyado nag-worry kasi for sure may nagbabantay ng Y-Walk sa baba. And even with King Kong here, na nakikita naman natin na tinitake into consideration nga nila na kahit na medyo lugi man ang position ng Basil at chip is a chip. Pero ngayon, awareness onto the map, pagbabasihan natin yung execution din nila. Ito na naman tayo, may minigame na naman. Ng Lord, ganito sa Pilipinas. Yung Lord, sinesetapan yan. Kung sa ibang region, suntukan sa Lord dito, pagandahan ng pwesto sa Lord. Di ba? Hanggat maaari, hanggat kaya nilang itago, hindi muna nila ipapakita talaga. Tsaka sobrang importante nitong Lord na to kasi enhanced na Lord na to. Ito yung hindi na namamansin. Hindi na namamansin ng hero to Suplado na yan. Suplado na, hahapasin na ito, Tori lang Saka nagiging Onyx yan, pre. May kidlat yan Oo, kumikidlat jutsu to Diba? And Onyx actually needs that Lord if ever man. Same goes for TLPH, knowing na nabasag nga nila, by the way, yung base sa gitna ng Onyx Philippines. Tinatanggal yung tanggal dandruff buong mapa. Clear muna ng wave. Kailangan. And ang masaklap dito for TLPH is, again, basag na naman yung top lane. Medyo malas yung pwesto rin para sa kanila. So all in all, pantay lang kasi for the chip, hindi ganun kaganda na nasa baba yung Lord, pero may Y-Walk pa rin naman. And for TLPH, wala rin silang tower sa may top lane. So, I would say may konting kalamangan dito, yung Onyx because of the chip factor. Pero again, kanina pa ayaw bitawan ni Sanford yung Y-Walk sa baba. Kumbaga yung puwet nila ni JP kanina pa nakapwesto dyan. Oo nga Tsaka nagpapalit-palitan din sila, no? Bababa si Sanford, tapos pupunta rin dito si JP. At sobrang importante na to para sa Team Liquid Philippines. Ayaw nila na maunahan din at mabigyan ng window ang Onyx Philippines na makapanalo. Kasi for sure kapag isa, dalawa sa miyembro ng TL ang natumba dito, tapos ang laban Bawal ka mangawit dito. Oo, 2 minutes na yung Lord. Sabi niya, ano bang balak niyong gawin sa akin? Kanina pa ako nanonood Ang dami niyo kiniklinaw. Ano ba? Nagpa-farm ba kayo? Kompleto naman yung mga items. Pero katulad nga kanina, recall lang natin, for TLPH, ang hirap kasi nga ng sitwasyon na lagi at laging kailangan i-clear. At yung delegated talaga doon is going to be Oheb din Yep. Tsaka umabot na tayo sa late game equilibrium. Nag-cross na tayo ng 60k gold for both sides. And ito na yung sinasabi natin na wala nang importansya. Yung gold lead kasi halos lock item na lahat. And ito may naka-ready na nakahawak na
na pindot doon sa diversion ay nag-conceal. Nakita si Brusco, nag-conceal siya, bumaba siya dun pumunta siya dun sa may babang wipe of Yeah. portal. And si Carl TZ, siya na ang natalaga na suyurin lahat ng mga damuhan na nasa paligid nila. Parang sabi niya, hindi enough ni si Sanjin lang kasama ng baby cakes Oo, ko. bitin eh. Kailangan nandito rin ako. And the protection naman ay kailangan talaga for Oheb. Bibigyan ko kayo ng context bakit hindi pwede TLPH yung magsimula ng Lord. Kanina pa nila hinahayaan yung Onyx na mag-start kasi may flicker yung chip. And ang nakakatakot kasi dito, pag nag-Lord yung TLPH, kailangan kasama dito yung ka-baby cakes ni Carl TZ. Nakakatakot kasi dyan is baka ma-flickeran yung Granger. Sa bagay. At ang malaking factor yun kasi pinakagagalingan ng damage dito is going to be Oheb. Yes. And ngayon for Onyx naman, very important din to notice of course is Kelra and King Kong. Oh, medyo natatakot nga ako sa gustong gawin ni Sanji. Yung Nakaabang diversion niya, yung diversion niya kasama yung Granger. Oo nga alam mo naman, kailangan nila itago yan kasi yan yung isa sa mga main damage dealer nila. Yeah. Pero Tinetesting nila. sisimulan na yung Lord. Itutuloy ba to or i-reset? Nakaabang si Carl TZ just in case. Kasama niya si Oheb para if ever magpakita si King Kong sa may top lane. Pero kasama rin nila si Sanji. And tinetesting ni Sanji kanina pa yung range Abot naman sa Lord Pit. Grabe yung macro dito, no? Napakatindi ng tiisan dito, Tama. pre. Meron tayong record by the way ng pinakamahabang Lord Dance. Ang record po natin ng Ano pinakamahabang Lord Dance ay 7 minutes 11 seconds. Wow. So far, yung Lord Dance na to, 4 minutes and 30 seconds na. May mabibit nga ba ulit na record for the Lord Dance dito sa Grabe. FPL Philippines? And kanina nga sinasabi natin, nagtatest ng waters dito si Sanji ng range. Kaso nga lang, ulitin natin, pwede kasing ikapahamak or ikabuti ni Oheb yung gagawin niya na paghatid. Yeah. Ang pinaka-importanting target dito na hindi makita ng Onyx Philippines is yung Fredrin. Honestly, pati yung Louie, pero as long as di kita ng Onyx dito yung Fredrin, kasi baka mamaya biglang sumulput, dash in, sundot, retry, kanila pa yung Lord So, hindi rin pwede i-risk ng Onyx Philippines dito yung, oy. Ito, diversion play. Okay, 5 minutes, 2 minutes to go. Napakatagal na itong Okay. Lord na to. Alam mo, ano na nga, nagtatampo na nga yung Lord na yun. Wala nang umahampas sa kanya kanina. Hinahampas-hampas pa to Okay, stack. Check muna tayo dito para kay Oheb. By the way, 51 onto his Sky Piercer. akala nyo yung laro dito sa MLBB, suntukan lang. Hindi, may minigame dito. Hindi. May MLBB part 2 dito. Ang daming side quest na kailangan gawin dito ng mga players natin before the main quest. And yung main lord natin, kanina pa to nangangawit midnight. Ngawit na yan kasi kanina pa may hidden chest between these two teams. No? Nagki-Queen's Gambit sila. May yung nag-uutakan. Saan ba tayo pwesto dito, G? Tapos sa kabila, Dave Brusco, dito ka lang, pakita ka lang dito, pwede kang mag-portal. May ganong may ganong labanan pa. Oo, kahit tayo napapa-overtake, ano nga ba yung posibilidad? Brusco. Nahanap si Oheb. Oy, Carl. Carl. Pag nag-fights, Carl, kita nila yung Fred Ren. Ayan na, si Brusco ata bubuhan nila. Pero nandun na ang tropa. Onyx Philippines, hinumaban na ng mag-isaman force. At nakasa muna din yung Team Liquid Philippines. Pero si King Kong sa likod ng naging punteriya. Namatay na si Carlito. Atras muna ang tatlo. Oh, no. Itong si Sanford nakasanib din. Mapapatay ba? Itong nasa Niban niya, yes sir. Patay si Brusco dito. Pop yung emo. Mid! Pero sa gilid ng bahay, May nagaganap. May nagaganap na nagmamadali. niluluto ang Team Liquid Philippines. Base locking na sila dito. And we have a match point.